Magandang araw po sa lahat. Naniniwala ka ba sa aswang o nakakakita ka na ba ng ganitong nilalang? Sa lugar ninyo ngayon, may nakikita ka bang kapitbahay na may kakaibang kilos na parang aswang? Ang video natin ngayon ay kwento ng mag-asawa na may kapitbahay na aswang. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Ang panganib sa dilim. Si Jolly ay isang simpleng may bahay sa isang tahimik na barangay sa probinsya. Katulad ng maraming kababaihan sa kanyang lugar, abala siya sa mga gawaing bahay habang ang kanyang asawa, si Bert, ay nagtataguyod ng kanilang pamilya bilang isang jeepney driver. May isa silang anak na lalaki, si Toto, na 5 taong gulang pa lamang. Madilim na ang gabi, mga bandang 10:00 ng gabi, nang magising si Jolly sa isang kakaibang amoy. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang amoy na iyon, pero ito ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Sinulyapan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, pati na rin ang kanyang asawa na himbing sa pagkakahiga. Habang lumilipas ang mga oras, lalo pang lumakas ang kakaibang amoy. Parang ito'y pumapalibot sa buong bahay, tila sumisingaw mula sa mismong mga pader at sahig. Hindi mapalagay si Jolly kaya't nagpasya siyang bumangon upang hanapin kung saan nagmumula ang amoy. Dahan-dahan siyang naglakad sa sala, hinahagod ng tingin ang bawat sulok na tila may buhay na nagkukubli sa kadiliman. Habang palapit siya sa pintuan ng kusina, narinig niya ang marahang kaluskos mula sa bubong. Napatigil si Jolly, napakunot ang noo. Hindi ito normal, lalo na sa oras na ito ng gabi. Pinigilan niya ang paghinga, nakikinig ng mabuti. Ang kaluskos ay parang may kung anong mabigat na bagay na dumadapo at gumagapang sa itaas ng kanilang bubungan. Mabilis niyang nilapitan si Bert, marahang tinapik upang gisingin. Bert, gising. May naririnig ako sa bubong. Bulong niya sa asawa. Ang tinig niya ay nanginginig sa kaba. Nabigla si Bert at agad na bumangon. Pinakiramdaman din niya ang paligid. Ano ba iyon? Tanong niya, sabay lingon sa may bintana. Subalit bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang gagawin, bigla na lamang nilang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa bubong na parabang may kung anong bagay na lumipad palayo sa kanilang bahay. Habang sinusubukan nilang kalmahin ang kanilang mga sarili, muling bumalik sa isipan ni Jolly ang mga bulong-bulungan sa kanilang barangay at maging sa mga karatig na lugar. Matagal nang may kumakalat na kwento tungkol sa mga aswang na lumilibot tuwing hating gabi. Madalas daw itong nag-aanyong tao sa umaga, pero sa gabi, nagiging mga halimaw na nangangain ng laman ng tao, lalo na ng mga sanggol at bata. Ang mga aswang, ayon sa mga matatanda, ay hindi basta-basta naglalabas ng kanilang tunay na anyo. Ngunit may ilang palatandaan na pwede mong mapansin, katulad ng kakaibang amoy sa paligid, tulad ng naamoy ni Jolly ngayong gabi. Napalunok siya ng laway habang ang mga kwentong ito'y unti-unting bumabalik sa kanyang alaala. Bukod dito, napansin ni Jolly na sa tuwing magdadaang gabi, madalas na nagpapakita ang kanilang kapitbahay na si Aling Maring sa kanilang bahay. Hindi niya mawari kung bakit, pero may kakaiba sa tuwing titigan siya ni Aling Maring. Parang may taglay itong lihim na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Si Aling Maring, bagaman masipag at laging tumutulong sa kanila, ay kilalang mahilig sa gabi. Madalas itong lumabas ng bahay pagsapit ng 10:00 na tila ba merong mahalagang bagay na ginagawa sa oras na yon. Si Aling Maring kaya, bulong ni Jolly sa sarili, pero agad niyang iniwaksi ang ideyang iyon. Subalit, hindi niya may kakaila ang mga pagkakapareho ng mga kwentong narinig niya at sa nangyayari sa kanila ngayon. Habang nagsisiyasat pa sila ni Bert, bumalik sa isipan ni Jolly ang mga beses na halos bigla na lang susulpot si Aling Maring sa kanilang pintuan, lalo na kapag si Toto ay nag-iisa lamang sa sala. Magiliw itong nagkukwentuhan kay Jolly, pero napapansin niyang tila laging nakatitig si Aling Maring kay Toto na parang inaamoy-amoy o sinusukat ang bata. Mahal, sa tingin mo, posible bang si Aling Maring ay? Hindi na natuloy ni Jolly ang sasabihin. Natatakot na baka may mali siyang masambit. Si Bert, bagaman kinukutuban na rin, ay pilit na isinantabi ang takot. Masyado tayong nag-aalala, sabi niya. Pero ramdam ni Jolly ang alinlangan sa boses ng asawa. Ngunit habang nag-usap silang mag-asawa, muling sumiklab ang malakas na kaluskos mula sa bubong na tila ba may kung anong mabigat na puwersa ang pilit na bumababa. Tumigil si Jolly na pahawak sa braso ni Bert habang sabay silang nakatingala, nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari.
Ang amoy na kanilang naamoy kanina ay bigla na lang lumakas, halos hindi na nila ito kayang tiisin. Toto, bantayan mo si Toto, sabi ni Bert, tinig niya'y puno ng kaba. Tumango si Jolly at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto ng kanilang anak. Subalit habang papunta siya roon, narinig niya ang marahang pagkatok sa kanilang pintuan. Napahinto si Jolly, hindi alam kung lalapit ba siya o mananatili na lamang sa tabi ni Toto. Ang puso niya ay bumilis ng tibok habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Sa kalagitnaan ng dilim, muling narinig ni Jolly ang boses ni Aling Maring, malamig at puno ng kasinungalingan. Jolly, nandiyan ka ba? May kailangan lang akong itanong. Pagbuksan mo naman ako. Si Jolly ay natigilan. Ano ang gagawin niya? Ang kanyang katawan ay nanginig sa takot. Lalo na't ang mga kwento tungkol sa mga aswang at ang kanilang kapitbahay ay tila nagtatagpo sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. Narito ang karugtong ng kwento na may mas matinding misteryo ngunit walang tiyak na pag-amin tungkol sa aswang. Tumigil si Jolly sa harap ng pintuan, ang kamay niya ay nag-alinlangan sa pag-abot sa seradura. Sa likod niya, naramdaman niyang si Bert ay palapit. Hawak ang isang matalim na itak na ginagamit nila sa pamutol ng mga kahoy. Ang boses ni Aling Maring ay muling narinig, mas mababa at halos parang isang bulong. Jolly, bakit hindi mo ako pinagbubuksan? Gabi na, baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan. Ang mga salita ay tila may kakaibang bisa, parang may halong pang-akit at pamimilit. Ngunit sa kabila ng lahat, may parte kay Jolly na nagsasabi na huwag pagbuksan ang pinto. Parang may pumipigil sa kanya, parang ang sarili niyang katawan ay alam na may hindi tama sa sitwasyon. Jolly, huwag mong pagbuksan, bulong ni Bert, halos hindi naririnig ang kanyang boses sa sobrang kaba. Hinawakan ni Jolly ang kamay ni Bert at sabay silang umatras mula sa pintuan papunta sa kwarto ni Toto. Pinalot nila ang kanilang anak ng mainit na kumot at naghintay, nakikinig sa bawat kaluskos at bulong mula sa labas ng bahay. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, narinig nilang muli ang mga hakbang ni Aling Maring papalayo sa kanilang pintuan. Ang mga yabag ay tila mabigat at nagpapahiwatig ng pagkabigo, pero hindi sila sigurado kung yun nga ba ang naramdaman ng kanilang kapitbahay. Ang kakaibang amoy na kanilang naamoy kanina ay dahan-dahan ding naglaho, parang usok na nilamon ng malamig na hangin ng gabi. Kinabukasan, habang tila normal na bumalik sa kanilang mga gawain ng barangay, hindi maiwasang mapansin ni Jolly ang kakaibang titig ng mga tao sa kanila. May bulong-bulungan tungkol sa mga nangyari sa kanilang bahay noong nakaraang gabi, subalit walang tiyak na impormasyon kung ano nga ba talaga ang nakita o narinig ng ibang tao. Patuloy na dumadalaw si Aling Maring sa kanilang bahay, pero sa tuwing andyan ito, nararamdaman ni Jolly na parang may anino ng misteryo sa bawat galaw ng kanilang kapitbahay. Hindi siya sigurado kung ito'y kanyang imahinasyon lamang o kung may mga bagay na hindi niya nalalaman. Sa mga sumunod na linggo, nagpasya si Bert na iwasan na si Aling Maring. Hindi na rin siya sumasama sa mga usapan ng mga lalaki sa kanto tuwing hapon at sinigurado niyang laging nakakandado ang kanilang bahay pagsapit ng gabi. Si Jolly naman ay madalas magdasal at ipanalangin na sana'y ligtas sila sa anumang panganib na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang natutulog si Jolly, napanaginipan niya na siya'y naglalakad sa isang madilim na kagubatan. May naririnig siyang kaluskos sa paligid, parang mga mata na nagmamasid sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niya si Aling Maring, nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya na parang may gustong sabihin ngunit hindi mabigkas. Nagising siya mula sa kanyang bangungot, nanginginig at puno ng takot. Kinabukasan, kinausap niya si Bert at napagdesisyunan nilang lumipat ng tirahan. Hindi na nila matiis ang bigat ng misteryong bumabalot sa kanilang buhay. Wala silang sinabi kahit kanino, at isang maagang umaga, nilisan nila ang barangay na kanilang tinirhan ng maraming taon. Sa kanilang bagong tirahan, sinubukan nilang magsimula ng panibagong buhay. Ngunit kahit malayo na sila sa mga misteryo ng kanilang lumang bahay, dala pa rin nila ang alaala ng mga gabing puno ng takot at pag-aalinlangan. Minsan, naririnig pa rin ni Jolly sa kanyang mga panaginip ang kaluskos ng mga yabag sa bubong at ang malamig na boses ni Aling Maring na humihiling ng kanyang pagbukas ng pinto. Subalit hindi na nila piniling balikan ang lumang bahay at ipinagdasal na lamang na sana'y mananatiling isang misteryo na lamang ang lahat ng kanilang iniwan.